So, I hope this video helps you decide kung ikaw ba ay bibili nung bagong 360 camera ngayon ng DJI or pagpapaliban mo na lang. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today guys, medyo lilihis muna tayo ng topic, no? Hindi muna tayo magkukwentuhan about sa buhay Canada. Well, it's kinda related doon sa paggawa ng content, no? So if you are a vlogger, this might be related. This might be useful para sa inyo, no? Kasi guys, merong ni-release na bagong action camera si DJI. Si DJI guys, kung kayo ay into sports and everything, isa ito sa mga camera brand or company na gumagawa ng mga magagandang action camera, okay? In fact, yun yung main camera ko ngayon, no, kapag tayo ay nagva-vlog, okay? So meron silang bagong release ngayon is yung Osmo 360, no? So, ang tanong, mag-upgrade ba tayo, no? Or kung ikaw pareho ka ng setup na meron ako, kailangan mo bang mag-upgrade, no? So ipapakita ko muna sa inyo guys kung ano yung setup ko ngayon, okay? Or yung setup ko before, right? Para rin magkaroon kayo ng idea kung kailangan nyo bang mag-upgrade o hindi, okay? Para sa akin guys, I really love technology. I really love gadgets, no? So, ano yung reason para kay Nardino para mag-upgrade? Ako guys, simple lang, no? Pag hindi niya na nasa-serve yung purpose niya, halimbawa sa isang camera, pag hindi niya na nasa-serve yung purpose niya and nagiging hindrance na siya sa paggawa ko ng mga content, then kailangan ko na mag-upgrade, okay? Sample guys, ang unang camera ko guys, nung ako ay gusto kong mag-vlog is yung unang Osmo Pocket, no? Ito yung unang Pocket, yung Pocket 1, no? Now, ano ang mga naging hindrance ko dito? Number 1, sira na po yung battery niya, no? Kaya ito guys, this is power bank, no? So para magamit ko to, kailangan lagi siya nakasaksak sa power bank, right? Number 2, yung field of view nito medyo maliit, right? And number 3, yung accessories na pwede mo ditong ikabit. Hindi ka pwede magkabit ng mic dito, ng external mic, right? So, kaya, sabi ko, kailangan ko mag-upgrade, right? Pero nagagamit ko pa rin to guys. Yung last ko na video, I think, or yung last 2 video ko, ito yung ginamit ko. Na-miss ko lang siya, no? Ayan. So, ang next ko na camera guys is this one. Yung Insta360 Go 3S, right? Ito. Yan. Yan. Okay? So, ano naman yung naging mga hindrance ko dito at kung bakit ko to binili? Actually, guys, binili ko to for one reason. Of course, for vlogging, and at the same time, gusto ko kasing mag-take ng mga vlog, yung mga POV shots. Kasi, nung nabili ko tong camera na to, itong gamit ko sa pag-take ko ngayon ng video, yung Fujifilm X-T50 ko. Gusto ko kasi na pumunta sa isang lugar, tapos mag-take ng mga pictures, and then naka-POV siya, no? So, this is perfect for POV. Kasi guys, itong camera na to, natatanggal to eh. Ayan o, tatanggal yan, di ba? Tapos ito, meron siyang parang necklace, di ba? Kakabit mo yan sa'yo, tapos ito, magmamagnet yan guys. Yan. Ganyan, right? So, kakabit mo yan dito sa chest mo, di ba? So, habang nagte-take ka ng pictures, meron ka ring POV shots, right? Kaya ako to binili, no? Pero, ano naman yung mga naging challenges ko dito at yung mga limitation or hindrance, no? Number 1, eto guys, hindi siya waterproof. Ito lang ang waterproof, guys. So, kung ikaw is pupunta ka ng swimming or swimming vlog or, ito lang yung pwede mo gamitin. Right? So, wala kang screen. Hindi mo nakikita kung ano yung shots mo, whatever. Right? And, number 2, hindi siya
removable na battery. So, pag ito nalobat, kailangan mo talagang isaksak. Kailangan mo i-charge. Right? Number 3, hindi na-extend yung capacity ng memory niya. Right? May internal memory lang siya, 64 gig yata. No? So, nakalimit ka lang doon. Diba? Hindi ka pwedeng maglagay ng memory card. Right? And last, hindi ka pwedeng maglagay ng external mic, which is napaka-importante. Kaya, from this camera, nag-upgrade tayo to, ito guys, napakaganda nito, DJI Action 5 Pro. Ito ngayon yung daily driver ko kapag tayo ay nagva-vlog, right? This is really amazing, no? Kaya sa akin, merong reason kung bakit kailangan kong mag-upgrade, right? Pero yung mga shot ko naman guys na mostly sa biking natin na vlog, ang gamit ko dun guys is yung Insta360 X3. Ito guys, yan. Ito yung gamit natin na camera, no? May mga limitation to, pero para sa akin okay pa, no? Kasi guys, meron ng X4 tsaka X5. Yung X5 napakaganda nun guys. Napakagandang camera nun. 'Di ba? Kasi nga kung ikaw ay kailangan mong mag-vlog sa gabi ng 360, that camera will solve your problem, 'di ba? Kasi nga napakaganda niya sa low light. Parang ito guys, no. Si X5 kasi meron siya yung super night, no. Makikita niyo na to sa mga ibang mga nag-vlog or nag-motovlog ng gabi, no. Napakaganda ng shots, 'di ba? So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito, yung super night niya, no. So now, para sa akin sa vlogging, no, yung dalawang importanteng aspeto, major aspect sa accessories ng camera, right, na dapat no-brainer yon, dapat talagang nandun. Number 1 is yung quality ng mic or ng sound, di ba? Dapat pag nagsasalita ka sa vlog, malinaw at naiintindihan, at kung kaya, nakakancel yung mga noise para talagang maiintindihan ka ng audience mo. So, for me, ang gamit ko guys is yung DJI Mic Mini. So meron na tong dalawang mic sa loob, 1 and 2, right? So pwede ko tong ikabit, and this is Bluetooth or meron siyang receiver. Ito, right? So napakaganda nito at napaka-importante nito sa vlog. Kasi nga yung sound, right? Lalo na guys kapag yung kapag ikaw ay nasa maingay na lugar. Halimbawa, biking or mahangin, no? Yung hampas ng hangin, guys, kasi maririnig mo 'yun pag wala kang mic. Unlike pag meron ka nito, susuot mo sa loob, 'di ba? So napakaganda ng sound. At ito, pwede kong i-connect to sa X3 at pwede ko ring i-connect sa Action 5, right? So kahit na magkaiba sila ng brand, nagko-connect to via Bluetooth. And that is amazing, no? Meron din akong, yung una kong mic, ito guys, yung unang DJI mic, right? Ayan. Gamit ko rin to guys minsan, and this is really good. Pero, hindi na ako kumuha ng set na parang sa DJI Mini, right? So, that's number 1 na napaka-importante. Number 2 is yung juice or yung battery, no? Sa Action 5 guys, meron siyang kasamang dalawang extra battery if ang kinuha mo is yung Adventure Combo yata, no? So yan. So kapag ito na lowbat, kuha ka lang dito, saksak mo, right? And this one, yung case na to, dito ka na rin magcha-charge. So halimbawa talagang kailangan mo ng maraming battery for the day, no? So magdadala ka lang ng power bank, any power bank, no? This is a 10,000 mAh, no? 'Di ba? Saksak mo lang 'to, ganyan, at magcha-charge na yung battery na nasa loob. Lagay mo lang sa bag mo, 'di ba? Habang meron ka pang ginagamit sa camera mo. And that is really convenient, no? So, sa X3 ko naman, no, meron akong dalawang battery nito. So, ito yung extra, tapos meron pang isang nakasaksak dito. So,
And meron akong nakikitang mga charging case na meron na rin siyang parang power bank. Maganda rin yun. So kapag nilagay mo to dun sa case na to, magcha-charge. Pero on my case, hindi na ako bumili nun kasi parang overkill na. So yung gamit ko is yung official na charging niya. Ganyan. Sasaksak mo siya dito. At kung alam kong kukulangin ako the whole day, the same thing, no? Power bank, saksak mo yan dito, iwan mo sa bag mo, di ba? And that is really good and solves the problem. And also, meron din ako nung extension rod ng Insta360 na may power bank, no? So, lalagay ko lang si Insta360 dyan, di ba? Pwede ka na mag-charge at saka meron siyang remote, guys. Ito. Yan. So, meron siyang mga remote. Yan, o. So, pwede siya mag-charge, tapos pwede ka mag-record, pwede mong i-turn on yung device, di ba? So, etong setup lang na to can last you the whole day, no? Tapos, meron ka pang extra battery, tapos meron ka pang power bank sa bag mo. Kayang-kaya na to, di ba? Tapos, pwede namang mag-connect sa mic mo. So, solved na. Meron kang magandang or quality na sound or mic, tapos meron kang juice the whole day. So, it serves the purpose, right? So, para sa akin, so far, hindi ko kailangang mag-upgrade. Kaya ako nasabi na hindi ko kailangang mag-upgrade doon sa bagong Osmo 360. Kasi nga, yung gadgets na meron ako ngayon, nasa-serve pa yung purpose, right? And of course, yung budget din, kasi hindi siya mura. Yung Osmo 360, nasa 600, no? 600 Canadian dollars. Pag kukunin mo yung adventure set na meron siyang kasamang battery, it will cost you around 800. Mahal nun, guys, no? Now, let's say meron kang budget, no? Ano yung reason kung bakit ka mag-upgrade or ano yung advantage para mag-upgrade ka? Let's say si Nardino is maraming pera, no? At, pwede naman talaga ako mag-upgrade. Halimbawa lang. So, ano yung magiging advantage ko over changing from Insta360 X3 or kung may X5 kayo or whatever, no, and changing it to Osmo 360, right? So, ano yung para sa akin na advantage na, no? So, siguro ang talagang nakikita ko lang is number one, of course, kung galing ka na yung X3, mas maganda yung mga features nun, right? And number two, kung ikaw ay naka-DJI ka katulad ko, let's say, pareho tayo ng setup, no? Na meron ka ring Action 5 Pro, right? At pupunta ka sa Osmo 360. Ang kagandahan lang nun, guys, sa nakikita ko, no, is yung ecosystem mo ngayon, no? So, lahat na ng gamit mo is DJI, right? So, parang ano lang yan, guys, parang Android versus iOS. Parang gano'n. Siyempre, pag ikaw is naka-Apple ka, 'di ba? Yung laptop mo, yung headset, yung cellphone mo, yung watch and everything. So, iisang application lang yung nagpapagana sa lahat at yung mga accessories na ginagamit mo para doon sa mga sa gadgets mo, iisa lang, 'di ba? Unlike kasi yung setup ko ngayon, of course, 'di ba? Tulad nito, 'di ba? Meron siyang different na battery for this one. So, kung ikaw ay mag-Osmo 360 at naka Action 5 ka, ang dadalin mo lang is this, yung mic, yung charger, right? And for extra juice is this one. And yung Osmo 360 mo kasi pareho na sila ng battery. Pwede na silang mag-share ng battery for that. Pero yung setup ko ngayon, 'di ba? Since naka X3 ako, so kailangan ko to, right? Tapos kailangan ko yung charger, tapos kailangan ko pa tong itong tripod, 'di ba? Yung mga ganyan. So, ang dami mong bitbit, no? So, para sa akin, yun yung nakikita ko advantage pag yung iisa lang yung gadget yung iisa lang yung brand na nasa ecosystem mo, lahat na sila mag-work together. So, I think yun lang, no? But again, yun nga, sinasabi ko sa inyo, yung setup ko ngayon,
it still serves the purpose, no? So hindi ko kailangan magpalit, no? Hindi pa, or yung need para magpalit is wala pa doon, no? I mean, kung magpapalit ako ngayon, parang for me, para sa akin lang naman, luho lang, 'di ba? And sayang din 'yun, guys. 600 Canadian dollars. Malaking pera 'yon. Pwede nating gamitin sa ibang bagay, 'di ba? But kung kayo marami kayong budget, 'di ba? Pwedeng-pwede naman, no? 'Yun. So, 'yun yung comment ko, guys, kung bakit hindi ko kailangan ang DJI Osmo 360. Kasi nga, okay pa yung system na ginagamit ko ngayon. Okay? So, I hope doon sa merong kaparehong setup na meron ako, this video helps you decide kung ikaw ba ay bibili nung bagong 360 camera ngayon ng DJI or pagpapaliban mo na lang. And one last note pala, no, sa lahat ng gadgets na binibili ko, 'di ba? Hindi ako bumibili nung unang version. Maliban doon sa Osmo Pocket ko na first version. Kasi, you know, something unique kasi yan that time. Siyempre, meron siyang gimbal and everything. So, nakaka-excite or something. Pero, sa Osmo 360 na to, gusto kong hintayin yung next version. Kasi, siyempre, ito, yung mga first version yan, yung susunod na lalabas is actually kinda, for me, mas better kasi maa-address niya yung mga, yung mga flaws and yung mga pagkukulang nung unang version. Yun lang naman yung take ko dyan. No? Pero again, it's up to you. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys!